susunod. Ito matindi. Na-appoint na. Binawi pa. Ito ang wow trending. Isang pulis na taga Davao na appoint na sana pero binawi pa. Matapos ang kontrobersyal na pagsiwalat ni former President Rodrigo Roa Duterte na bangag si Presidente Bongbong Marcos at adik, isang pulis na taga Davao binawi ang kanyang promosyon. At ang matindi pa nito ay na-appoint na sana si Police General Dobria pero bigla itong binawi matapos ang prayer rally sa Davao. At hindi lang yan, pati mga pulis na sumusuporta daw at pumunta sa prayer rally, i-reassign daw. Oh my God! At ang mga kilalang personalidad na pumunta at nakita doon sa rally ay balak daw na ipatumba ni First Lady Liza Marcos, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, Attorney Harry Roque, Dr. Lorin Badoy, Ka Eric at marami pang iba. At si Banat Bay naman, hindi rin nakaligtas dahil may mga mensahe daw siyang natatanggap na kapag hindi titigil ay matutulad siya kay Percy Lapid. Kaya ang komento ng mga netizen, terrible itong government, hindi ipapatuloy ang promosyon ng police officer kasi taga Davao. Yung mainstream media parang nananahimik din, wala silang puna sa ginagawa ni Smugs, Bangag at Tambaluslos. We taga Davao, hindi kami natatakot. Pinanganak kami dito na hindi dapat matakot. Itataya namin ang buhay namin. Mapaalis lang sa posisyon ng mga demonyo na yan. Wala kaming pakialam kahit na mag-ed sa power pa. Kapag sobra na talaga, lalaban na talaga kami. Not only in Davao but I hope kung sino man ang nakakabasa nito, sana magkaisa na po tayong lahat. Napakahayop ng gobyernong ito. Walang awa. Salamat madam at mahal na Tatay Digong. Ingat po kayo lahat na nagmamahal sa Pilipinas nating mahal. We the Filipino people are listening, monitoring and ready to join people's power. We must coordinated and united in our fight against Tambaluslos Marcos administration. Nagsimula na sila. Promotion ni Lieutenant General John Dobria na tubong Davao binawi ng PNP, may kaugnayan kaya ito? Hala, ang bastos talaga ng personal interest lang ang intensyon. Kawawa naman si General. Pag totoo ang balita, I think it's about time mga Davaoeños, taga Mindanaoanon, humiwalay na sa central government dahil ang gulo-gulo na at dinadamay na nila ang lahat. OMG, hindi na makatarungan ginagawa nilang porke taga Davao, bawiin na lang, what the hell? Very clear, katotohanan ng mga sinasabi niya lahat ng mga ginagawa ng admin na to. Grabe yung issue ng PNP dahil na taga Davao, nako, another issue that would be trigger them. Kikim-kimin yun ng mga military. Ito, ang lupit nito. Ito. Nagpaliwanag ang Philippine National Police sa ginawa ng pagbawi nito sa posisyon para kay Lieutenant General Michael John Dobria bilang ikalawa sa pinakamataas na ranggo ng Philippine National Police. Kasabay nito ay nilinaw ng PNP na walang kinalaman ang pagiging Davaoeño ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Tunghayan natin ang dagdag na balita ni Paul. Ito po, alam nyo, napaka-importante nito. Alam mo, this is whoever decided ito. Actually, it's not the PNP chief eh. Hindi si PNP chief yan. Ang nag-decide po nito, walang iba kundi ang appointing authority. Okay? Maling-mali ho itong ginawa ninyo. Tandaan ninyo, ito mga to, may mga bata ho ito. Ito na kasi, alam nyo, yan isang bagay na nire-respeto ni Pangulong Duterte. Yung chain of commands. Kaya nga mismo, ito, dito ka yung mismong bata niyang si Danao, kung talagang gugustuhin lang niya, na ilagay yun doon. Bata niya yun eh. Hindi nga naging PNP chief, nag-retire na. Ang dami naghinayang noon. Bakit? Kasi nga meron pang mga nauna. Seniority kasi importante yan sa PNP. Alam niyo yan, mga pulis, seniority is very important dyan. Yung mga class. Si seremonya ho, ito papakita ko yung isang pulis dyan. Ha? Nag-retire na ho yan. So yun yung number 2, si seremonya. Ito na yung number 3. Ibig sabihin, ito na yung susunod. Ito matindi. Na-appoint na. Binawi pa. Kailan? Nung pagkatapos ng speech ng Pangulong Duterte. Bakit ho? Davaoeño po ito. Nag-serve po ito bilang chief dyan ho sa Davao.
Ganun no katindi yan. Siguro nalaman, number 2 na ito eh. Sabihin ng number 2, ang number 1 yung PNP chief, si Acorda na Ilocano. Tapos ito. Ito meron akong hinala kung sinong ipapalit dito. Kasi nga, alam mo naman, meron pa rin tayong kahit papaanong connect dyan sa loob. Isang Ilocano. Bata nila, sarili nila. Although, sabi nga nung iba na mga kilala ko, ito nang ini-expect na maging second in command. Kaya lang dahil nalaman na taga Davao, tapos at the same time, nag-serve doon sa Davao, so inililink nila kay Pangulong Duterte, natatakot sila na pag ginawa tong number 2 sa PNP, baka magkaroon ng distab, di ba? So magkaroon ng problema at baka biglang kumampi ito kay Pangulong Duterte. Napraning na naman sila. Ang Malacanang, ayon sa ating puting ahas, ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful, okay, at maayos, walang gulo na Davao Rally noong nakaraang araw, 3 days ago. Okay, January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So, inuutusan ngayon, ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, mga kababayan, na ang instruction ni Lisa Smugs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent ngayon siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung taga-DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila, lalo na si Langka, si Robles, para ponduhan, okay? Ponduhan ang pagdidestabilisa sa mga kapulisan. Paano po nila i-destabilisa ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapa-pull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwakan ng inang babaeng ito? Sinasabi ko sa iyo. At dyan sa mga kakamping o at mga dilawan na nandiyan ngayon na nakikinig, okay, mamaya mawiwindang kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget, okay, dyan sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka, sila, okay, dalawa ang inatasan ayon sa puting ahas ni Romualdez at ni Lisa na ponduhan ang lahat kasama ang sa media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte. Not only sa Davao Rally, lahat ng mga personality, kasama ako, kasama si Glenn Chong, kasama si Atty. Vic, si Harry Roque, si Ungab, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga. Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgur, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. So gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, sunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Inaalala ko, isusulat ko lang mga palangga. Okay? Ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila
para sindakin, para gipitin tayong lahat. Lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tawagin nating butod lead ops. Kung may black ops, ito ay butod lead ops kasi si butod ang nangunguna at si Tambaluslos para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat at manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Attorney Glenn Chong kasama dito. Even lahat si Attorney Vic, Spoke Sari Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa butod lead off na ito, mga palangga, walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss Maharlika, dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. Yun ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs, ay sisirain nila ang mga Duterte. And even men in uniform na lahat na nandoon sa Davao Rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa't isa at sisirain nila ang mga taong ito at sisirain nila ang mga trabaho. Alright? Okay. Ngayon, ito pa ang plano nila, mga palangga. Dahil nga nataranta sila, dahil bagsak si Kuting, bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang panglalapastangan sa ating pera, pagta-travel. You know that already. Hindi ko na isa-isahin yung kababuyan na ginagawa niya. So, napag-alaman natin na ibubuhos nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls. 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera? 24 hours operation. Okay? Papaano? Nagre-recruit na sila ngayon ng mga TikTokers. Okay? Kung ikaw ay TikTokers man, kung ikaw ay TikToker, mga malangga, dyan sa Pilipinas o kahit saan, na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa, nitong gobyernong ito, inaalaw. Okay? Bibigyan ng sweldo, well, bribe, not sweldo, bibigyan ng sweldo galing sa kaba ng bayan. Ano ang nire-require? Ito po ang kanilang instruction. Sa pag-TikTok user ka o influencer ka, 3 posts per week o at least 12 posts kada buwan. Ang target nila actually is 50 content creators. Every day, maghahanap sila ng 50 content creators na maganda ang engagement sa TikTok, which is ang target ni Lisa Smugs, ni Robles, ng puwaka ng inang gobyernong jutang dyan 600 posts per month. We're talking about TikTok. Okay? Kaya umanda kayo dyan sa TikTok, abangan nyo kung sino ang mga bayaran. Then, number 2, sa Twitter. Okay? Tina-target din ngayon ang mga dilawan o mga supporter ni Len, supporter ng dilawan nung unang pan kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, 3 posts per week, the same thing. And 50 content creators is the same thing. 600 posts per month. Mamaya, sabihin natin kung bakit ano itong nire-recruit nila. So sa Facebook naman, 600 accounts and page ang tinatarget nila. 600 katao o may-ari ng mga pages, mga palangga, ang tinatarget nilang recruitin, gamitin ang pondo ng bayan. Para what? Mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Maharlika, kay Glenn Chong, kay Roque, kay Vic Rodriguez, sa lahat tayo. Okay? Na nag-o-oppose o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung gustong mangyari ni Lisa? Bawat araw, 2 post
whatever memes, kung ano man mga post sa mga pages na babayaran nila, at ito ay what? 14 materials kada linggo. So sa isang page, di ba? So equals what? 56 posting o materials, whatever you call that, per month. So 600 na Facebook page o Facebook account na may mga following ang tina-target nila na recruitin ngayon na babayaran para lamang talunin o itumba itong revelasyon ng Pangulong Duterte. At not only that, yung mga content like us na we are individuals, so we are independent. Diba? Independent tayo na walang humahawak sa atin. Another thing sa mga page, okay? Sa mga page, 600 page, video, at least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat, hahalongkatin nila ang mga luma at i-recycle nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smugs, ni Robles, kagagawan niya ng buwaka ng inang ahas na gobyernong ito. Another thing here, okay? Dapat ay may weekly report para tuluyang maikubra ang pera galing sa kaban ng bayan. Weekly report is screenshot nila ng mga pages, i-forward sa mga tao ni Lisa, si Langka, si Peralta, si Zaldico, ayan, sila yan, ang magkakagrupo, para what? Para mag-report na, na nagawa nila ang kanilang trabaho, mga palangga. Nakita ninyo? See? Para what? Para, again, i-counter o talunin ang expose ni Pangulong Duterte, tabunan lahat ng issue, pati yung sa PCSO right now na ginagawa nila ngayon, yung nakita-kita nyo naman yung sa PCSO na binababoy tayo.